Sa isang maliit at tahimik na baryo, sa paanan ng kabundukan ng Banahaw, naninirahan si Daniel, isang 25 taong gulang na binata na kilala sa kanilang lugar bilang masipag ngunit kapos-palad. Lumaki siyang ulila matapos bawian ng buhay ang kanyang mga magulang dahil sa matinding bagyong tumama sa kanilang bayan. Maraming taon na ang nakalipas. Mula noon ay namuhay siyang mag-isa sa lumang bahay na yari sa kawayan at yero sa dulo ng baryo. Araw-araw ay maaga siyang nagigising upang maghanap buhay. Minsan ay namamasada siya gamit ang lumang tricycle ng kanyang tiyuhin. Minsan na may tumutulong sa pagbubuhat ng mga gulay sa palengke. Kapag walang mapasukan, ay pumupunta siya sa ilog upang mangisda kahit kakaunti lamang ang kanyang nahuhuli. Kahit mahirap ang buhay, ay hindi kailanman natutong magnakaw o manlamang si Daniel. Kilala siya ng mga taga-baryo bilang tahimik, magalang at laging handang tumulong kahit wala na siyang sariling makain. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, ay tila ba sinusubok siya palagi ng kapalaran. Isang umaga ng tag-ulan, habang nakaupo si Daniel sa harap ng kanyang bahay at pinagmamasdan ang makakapal na ulap sa langit, narinig niya ang malakas na katok mula sa labas. "Daniel! Daniel!" Agad siyang tumayo at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang kanyang kapitbahay na si Aling Rosa, isang matandang balo na madalas niyang tulungan. "May sakit ang apo ko," nag-aalalang sabi ng matanda. "Kailangan kong makabili ng gamot pero wala pa ang padala ng anak ko." Bahagyang yumuko si Daniel. Alam niyang wala rin siyang pera. Ang natitira sa kanyang bulsa ay sapat lamang para sa kaunting bigas na balak niyang bilhin mamayang gabi. Ngunit nang makita niya ang nangingilid na luha sa mata ng matanda, ay hindi siya nagdalawang isip. "Kunin niyo na po ito," sabi niya habang iniabot ang kanyang natitirang pera. Nagulat si Aling Rosa. "Hindi ba't para sa pagkain mo ito?" Ngumiti lamang si Daniel kahit alam niyang magugutom na naman siya. "Ayos lang po ako, mas kailangan po ng apo ninyo." Halos maiyak ang matanda sa pasasalamat bago tuluyang umalis. Nang magsara ang pinto ay napabuntong hininga si Daniel. Tumingin siya sa madilim na kisame ng kanyang bahay at pilit na ngumiti kahit mabigat ang pakiramdam niya. Bahala na, bulong niya sa sarili. Lumipas ang maghapon na walang laman ng kanyang tiyan. Dahil walang makain ay nagpasiya siyang pumunta sa gubat upang mamulot ng mga kahoy na maaari niyang ibenta kinabukasan. Madalas siyang magpunta roon, kaya kabisado na niya ang bawat daan at bawat puno. Ngunit ng araw na iyon ay tila kakaiba ang paligid. Makapal ang hamog at halos walang marinig na huni ng ibon. Habang naglalakad ay napansin niyang may kakaibang liwanag na nagmumula sa gawing hilaga ng kagubatan. Noon lamang niya nakita ang ganoong liwanag sa lugar na iyon. Sa una ay binalak niyang huwag pansinin iyon, ngunit nanaig ang kanyang pag-uusisa. Dahan-dahan siyang lumapit habang bitbit ang kanyang gulok at tali ng kahoy. Habang papalapit siya,
ay lalo niyang naririnig ang mahinang lagaslas ng hangin kahit hindi naman malakas ang ihip nito. Maya-maya ay napadpad siya sa isang bahagi ng kagubatan na hindi pa niya nararating kailanman. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakalaking punong balete. Napakalawak ng puno at tila ba ilang daang taon na itong nakatayo roon. Nakababa ang mahahabang ugat nito na mistulang mga ahas na nakasabit sa hangin. Sa ilalim ng puno ay may kakaibang gintong liwanag. Napakunot noo si Daniel habang dahan-dahang lumalapit. Paglapit niya ay nakita niyang may isang babae na nakaupo sa ugat ng balete. Nakasuot ito ng puting damit na tila gawa sa manipis na ulap. Mahaba ang buhok nitong umaabot hanggang baywang at tila kumikislap sa ilalim ng liwanag. Natigilan si Daniel. Hindi niya alam kung tao ba ang nasa harapan niya o hindi. Unti-unting tumayo ang babae at tumingin sa kanya. "Kilala kita, Daniel," mahinahon nitong sabi. Napaatras ang binata. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" Ngumiti ang babae. "Matagal na kitang pinagmamasdan." Lalong kinabahan si Daniel, ngunit napansin niyang walang masamang intensyon ang babae. Sa halip ay may kakaibang payapang pakiramdam na bumabalot sa paligid. "Sino ka?" tanong niya. "Ako ang tagapagbantay ng kagubatang ito." Hindi agad nakaimik si Daniel. Marami na siyang narinig na kwento tungkol sa mga diwata at engkanto sa kanilang baryo, ngunit hindi siya kailanman naniwala roon. Hanggang sa sandaling iyon, tumitig ang babae sa kanya na tila sinusuri ang kanyang pagkatao. "Maraming beses kitang nakita rito," sabi nito. "Kahit wala kang wala, ay patuloy kang tumutulong sa kapwa." Napayuko si Daniel. "Ginagawa ko lang po ang tama. Ngunit bihira na ang mga taong tulad mo." Humangin ng malamig sa paligid. Kumislap ang mga dahon ng balete na tila ba may maliliit na bituin na sumasayaw sa hangin. Pagkatapos ay may inilabas ang babae mula sa kanyang palad. Isang lumang wallet na kulay kayumanggi. Mukha itong ordinaryong pitaka, ngunit may kakaibang simbolong nakaukit sa gitna nito. Iniabot iyon ng babae kay Daniel. "Ano po ito?" tanong niya. "Isang regalo." Nag-atubili si Daniel. "Hindi ko po maaaring tanggapin ito. Hindi lahat ng regalo ay kapalit ng kasamaan," sagot ng babae. "Ngunit tandaan mo, ang wallet na ito ay hindi para sa kasakiman." Napatingin si Daniel sa wallet. "Ano pong ibig ninyong sabihin? Kapag ginamit mo ito para sa sarili mo lamang, mawawala ang biyaya nito. Ngunit kung gagamitin mo ito upang makatulong sa iba, hindi ka nito pababayaan." Hindi pa rin lubos na maintindihan ni Daniel ang sinasabi ng babae. Ngunit bago pa siya makapagtanong muli ay unti-unting naglaho ang liwanag sa paligid. Kasabay nito ay naglaho rin ang babae. Napakurap si Daniel. Bigla na lamang siyang naiwan mag-isa sa ilalim ng matandang balete. Mabilis siyang luminga sa paligid, ngunit wala nang bakas ng babae. Tanging ang wallet na lamang sa kanyang kamay ang natira.
Mabigat ang dibdib niyang umuwi habang iniisip ang nangyari. Pagdating niya sa kanyang bahay ay agad niyang inilapag ang wallet sa mesa. Pinagmasdan niya iyon ng mabuti. Mukha itong luma ngunit napakalinis. Ang tahi nito ay tila gawa sa gintong sinulid at may kakaibang bango ng sampagwita. Dahan-dahan niya itong binuksan. Agad lumaki ang kanyang mga mata. May laman itong 5,000 piso. Napaatras siya sa gulat. Paano nangyari ito? Muling sumagi sa isip niya ang sinabi ng babae. Hindi para sa kasakiman. Kinabukasan ay maagang nagpunta si Daniel sa palengke. Hindi niya ginastos ang pera para sa sarili niya. Sa halip ay bumili siya ng gamot para kay Aling Rosa at pagkain para sa batang may sakit. Pagkatapos ay bumili siya ng kaunting bigas at delata para sa sarili. Nang magbayad siya ay napansin niyang tila hindi nauubos ang laman ng wallet. Napakunot noo siya. Pag-uwi niya ay agad niyang binuksan muli ang wallet. Naroon pa rin ang perang ginastos niya. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Muli niyang sinubukan kinabukasan. Ginamit niya ang pera upang bumili ng pagkain para sa isang pulubing matanda sa bayan. Pagkatapos ay bumili siya ng gatas para sa batang namamalimos sa kalsada. At muli, hindi nabawasan ang laman ng wallet. Unti-unting naunawaan ni Daniel na totoo ang sinabi ng babae. May kapangyarihan ang wallet. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ay unti-unti ring kumalat sa baryo ang balita tungkol sa kanyang biglang pagyaman. Dati-rati ay halos hindi makabili si Daniel ng pagkain, ngunit ngayoy palagi siyang may perang naitutulong sa iba. Marami ang nagtaka. May ilan na humanga sa kanya, ngunit mayroon ding nagsimulang mainggit. Isa na rito si Luciano, ang pinakamayamang lalaki sa baryo at kilalang mapagsamantala sa mahihirap. Isang gabi habang nakaupo si Luciano sa kanyang malaking bahay, ay kinausap siya ng kanyang tauhan. Napapansin po ng lahat si Daniel, sabi nito, parang hindi nauubusan ng pera. Napatingin si Luciano sa bintana habang humihit-hit ng tabako. Walang mahirap na biglang yumayaman ng walang sikreto. Malamig niyang sabi. Mukhang may tinatago po siya. Dahan-dahang ngumiti si Luciano. At aalamin natin kung ano iyon. Samantala, walang kamalay-malay si Daniel sa panganib na paparating sa kanyang buhay. Ang alam lamang niya ay nais niyang gamitin ang mahiwagang wallet upang makatulong sa mga taong nangangailangan. Ngunit sa bawat biyayang dumarating ay may kasabay ding pagsubok. At hindi niya alam na ang simpleng wallet na hawak niya ay unti-unting magbabago hindi lamang ng kanyang buhay kundi ng buong baryo. Lumipas ang ilang linggo at lalong naging usap-usapan sa buong baryo si Daniel. Ang dating tahimik at halos hindi napapansin na binata ay unti-unting naging sentro ng mga bulungan sa palengke, sa tindahan at maging sa maliit na kapilya tuwing linggo. Marami ang nagtataka kung paano siya nagkaroon ng kakayahang tumulong sa napakaraming tao, gayong dati ay hirap na hirap siyang buhayin ang sarili.
Ngunit sa kabila ng lahat ng usap-usapan, ay nanatiling simple ang pamumuhay ni Daniel. Hindi siya bumili ng mamahaling damit. Hindi rin siya nagtayo ng malaking bahay. Patuloy pa rin siyang namamasada ng tricycle at namumulot ng kahoy sa gubat kapag walang ibang trabaho. Mas lalo tuloy siyang hinangaan ng ilang tao sa baryo. Kung ibang tao siguro ang nagkapera ng ganiyan, baka matagal nang nagyabang, sabi ng isang tindera sa palengke. Pero si Daniel parang walang nagbago. Ngunit hindi lahat ay natutuwa para sa kanya. Sa kabilang bahagi ng baryo, sa malaking bahay na may bakal na gate at mataas na bakod, nakaupo si Luciano habang tahimik na nakikinig sa ulat ng kanyang mga tauhan. 3 araw na naming sinusundan si Daniel, sabi ng isa sa kanila. Wala naman kaming nakitang kakaiba, napailing si Luciano. Imposible. Inaalam po namin kung may kamag-anak siyang mayaman. Hindi sapat iyon, malamig na sagot ni Luciano. May tinatago siya, sigurado ako. Kilala si Luciano bilang pinakamakapangyarihang tao sa baryo. Halos kalahati ng lupa roon ay pag-aari niya. Maraming tao ang may utang sa kanya at karamihan ay takot na kalabanin siya. Sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya. At ngayong nararamdaman niyang may lihim si Daniel na maaaring magpayaman palalo sa kanya, hindi siya titigil hanggat hindi niya iyon nalalaman. Samantala, isang gabi habang papauwi si Daniel mula sa bayan, ay napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Tahimik ang daan at tanging huni lamang ng kuliglig ang maririnig. Huminto siya sandali at lumingon. Wala siyang nakita. Ngunit nang magsimula siyang maglakad muli, ay narinig niya ulit ang mahihinang yabag sa likuran niya. Bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bag kung saan nakatago ang mahiwagang wallet. Mula nang matanggap niya iyon ay hindi niya kailanman hinayaang mawala sa kanyang tabi. Bigla siyang napahinto nang may lalaking lumabas mula sa dilim. Isa ito sa mga tauhan ni Luciano. Gabi na, Daniel, nakangising sabi nito. May kailangan ka ba? Tanong ni Daniel. Umiling ang lalaki. Wala naman, gusto lang naming malaman kung saan ka kumukuha ng pera. Nagkunwari si Daniel na hindi kinakabahan. Nagtatrabaho lang ako. Natawa ang lalaki. Hindi kami naniniwala. Maya-maya pa'y may 2 pang lalaking lumabas mula sa gilid ng daan. Unti-unting napalibutan si Daniel. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Seryoso niyang tanong. Lumapit ang unang lalaki at mahinang nagsalita. Gusto ni Mang Luciano na makausap ka. Ayaw ko. Biglang nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Hindi ka namin tinatanong. Bago pa man makakilos si Daniel ay hinawakan siya ng 2 lalaki. Ngunit sa sandaling iyon ay malakas na hangin ang biglang umihip sa paligid. Kumalabog ang mga puno at tila ba nagdilim ang buong daan. Nagulat ang mga lalaki. Mula sa di kalayuan ay may nakita silang maputing liwanag na papalapit. Unti-unting lumakas ang hangin hanggang sa mapaatras ang mga tauhan ni Luciano.
Ano iyon? Takot na, sabi ng isa. Biglang may narinig silang tinig ng babae mula sa hangin. Hindi pa panahon. Nang marinig iyon ay mabilis na nagsitakbo ang mga lalaki palayo. Naiwang mag-isa si Daniel sa gitna ng daan habang mabilis ang kanyang paghinga. Napatingin siya sa paligid. Wala na ang liwanag. Wala ring tao. Ngunit alam niyang may parehong presensya na naman siyang naramdaman. Ang diwata. Dahan-dahan niyang hinawakan ang wallet sa loob ng kanyang bag. At sa unang pagkakataon, mula nang matanggap niya iyon, ay nakaramdam siya ng takot. Hindi lamang pala biyaya ang dala ng wallet. May kasama rin itong panganib. Kinabukasan ay maagang pumunta si Daniel sa gubat. Gusto niyang makita muli ang babae. Gusto niyang malaman kung bakit siya nito tinutulungan. At higit sa lahat, gusto niyang malaman kung bakit tila maraming taong nais kumuha ng wallet. Mabilis siyang nagtungo sa matandang balete. Ngunit pagdating niya roon ay wala siyang nakita. Tahimik ang paligid. Walang liwanag. Walang diwata. Napabuntong hininga siya at naupo sa ugat ng puno. Ano ba talaga itong ibinigay mo sa akin? Bulong niya. Biglang umihip ang malamig na hangin. Unti-unting lumiwanag ang paligid. At maya-maya ay muling nagpakita ang babae sa kanyang harapan. Hindi na gaanong nagulat si Daniel, ngunit ramdam pa rin niya ang kaba. Alam kong babalik ka rito, sabi ng diwata. Tulungan mo akong maintindihan, agad na sabi ni Daniel. Bakit parang may gusto silang gawin sa akin? Tahimik na tumingin ang diwata sa malayong bahagi ng kagubatan. Dahil ang tao ay madaling silawin ng kapangyarihan at kayamanan. Tungkol ba ito sa wallet? Tumango ang babae. Ang wallet na hawak mo ay hindi ordinaryong bagay. Marami nang nagtangkang angkinin ito noon. Napakunot noo si Daniel. May iba na bang nagmay-ari nito? Marami. At anong nangyari sa kanila? Bahagyang nalungkot ang mukha ng diwata. Karamihan ay nilamon ng kasakiman. Natahimik si Daniel. Tandaan mo ito, dugtong ng diwata. Habang ginagamit mo ang wallet para sa kabutihan, mananatili ang biyaya nito. Ngunit kapag nanaig ang kasakiman sa puso mo, ikaw mismo ang mawawasak. Mahigpit na napalunok si Daniel. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ngumiti ng bahagya ang diwata, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Lahat sila iyan din ang sinabi. Bumigat ang pakiramdam ni Daniel. May kung anong misteryong bumabalot sa wallet na hindi pa niya lubos na nauunawaan. Bakit ako? Tanong niya. Dahil ikaw ang napili. Pero bakit? Tanging ang taong may pusong marunong magsakripisyo para sa iba ang maaaring humawak niyan nang hindi agad nasisira. Napayuko si Daniel. Naalala niya ang kanyang mga magulang. Naalala niya ang mga panahong wala silang makain, ngunit tinuturuan pa rin siya ng kanyang ina na tumulong sa kapwa. Hindi ako mayaman, mahinang sabi niya. Hindi kayamanan ang sukatan ng pagkatao, sagot ng diwata.
Tahimik silang dalawa sa ilalim ng matandang balete habang marahang umiihip ang hangin. Ngunit hindi alam ni Daniel na may mga matang lihim na nakamasid mula sa likod ng mga puno. Isa sa mga tauhan ni Luciano ang nakakita sa lahat. At nang makita niyang tila may kausap si Daniel sa gitna ng liwanag, ay agad siyang tumakbo pabalik sa baryo. Hingal na hingal siyang dumating sa bahay ni Luciano. "Anong nangyari?" tanong ng matanda. "May nakita ako," sigaw ng tauhan. "May babae sa gubat." Unti-unting tumayo si Luciano. Babae? Hindi ordinaryong babae, parang engkanto. Nanlaki ang mga mata ni Luciano. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ay nakaramdam siya ng matinding pananabik. Kung ganoon, bulong niya habang unti-unting ngumiti. Totoo pala ang kapangyarihan. Dahan-dahan siyang lumapit sa bintana at tumingin sa madilim na kagubatan sa malayo. "Hindi na lamang si Daniel ang gusto ko," malamig niyang sabi. "Gusto ko na rin ang lihim na hawak niya." Mula nang malaman ni Luciano na may kaugnayan sa kababalaghan, ang lihim ni Daniel ay lalo itong naging determinado na makuha ang mahiwagang wallet. Hindi na siya mapakali sa tuwing naiisip niyang may isang bagay na maaaring magbigay ng walang hanggang kayamanan. Para kay Luciano, walang bagay sa mundo ang mas mahalaga kaysa kapangyarihan. At sa kanyang isip, ang taong may pinakamaraming pera ang siyang tunay na naghahari. Kinabukasan ay maagang ipinatawag niya ang lahat ng kanyang tauhan sa malaking bulwagan ng kanyang bahay. Tahimik na nakatayo ang mga ito habang dahan-dahang naglalakad si Luciano sa kanilang harapan. "Makinig kayong mabuti," malamig niyang sabi. "Ayokong may makaalam ng ginagawa natin." Tumango ang mga tauhan. "Susundan ninyo si Daniel araw-araw. Alamin ninyo kung saan niya itinatago ang wallet." "Paano kung ayaw niyang sabihin?" tanong ng isa. Huminto si Luciano at dahan-dahang ngumiti. Lahat ng tao ay nagsasalita kapag sapat ang takot. Samantala, walang kamalay-malay si Daniel sa mas lumalalim na panganib sa kanyang paligid. Patuloy lamang siya sa pagtulong sa mga nangangailangan. Sa loob lamang ng ilang linggo ay marami nang nagbago sa baryo dahil sa kanya. Ang sirang bubong ng paaralan ay kanyang ipinagawa. Nagbigay siya ng gamot sa mga matatandang walang pambili. Tinulungan niya ang ilang magsasakang nawalan ng ani matapos bahain ng malakas na ulan. Dahil dito ay lalo siyang minahal ng mga tao. Ngunit kasabay ng paghanga ng marami, ay unti-unti ring sumusulpot ang tukso sa kanyang puso. Isang hapon habang nasa bayan siya, ay napadaan siya sa isang tindahan ng mga mamahaling relo at cellphone. Huminto siya sandali sa harap ng salamin. Sa unang pagkakataon ay naisip niyang kaya na niyang bilhin ang kahit anong gusto niya. Hindi niya kailangang maghirap. Hindi niya kailangang magutom. Hindi niya kailangang mamuhay sa lumang bahay na tumutulo kapag umuulan. Mahigpit niyang hinawakan ang wallet sa kanyang bulsa. May sapat siyang pera. Walang katapusan.
Bahagyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit kasabay nito ay naalala niya ang sinabi ng diwata. Hindi para sa kasakiman. Napapikit si Daniel. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumalikod siya at naglakad palayo sa tindahan. Ngunit kahit nakaalis na siya ay hindi mawala sa isip niya ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kanya. Hanggang kailan siya magpapakahirap kung kaya naman niyang yumaman? Gabing-gabi na nang makauwi siya sa kanyang bahay. Tahimik siyang naupo sa gilid ng kama habang nakatitig sa wallet na nasa kanyang harapan. Masama ba kung minsan ay isipin ko rin ang sarili ko? Bulong niya. Walang sumagot, ngunit tila mas bumigat ang katahimikan ng gabi. Kinabukasan ay may dumating na hindi niya inaasahan. Isang batang babae ang kumatok sa kanyang bahay. Payat ito at marumi ang damit. Kuya Daniel, mahina nitong sabi. Ano iyon? May sakit po ang nanay ko. Agad siyang sumunod sa bata papunta sa maliit na kubo sa kabilang bahagi ng baryo. Pagdating niya roon, ay nakita niya ang isang babaeng namumutla habang nakahiga sa kawayan. Mataas ang lagnat nito at hirap huminga. Matagal na po siyang ganyan. Umiiyak na sabi ng bata. Wala po kaming pera pampagamot. Hindi nagdalawang isip si Daniel. Agad niyang dinala ang babae sa klinika sa bayan at binayaran ang lahat ng gastusin. Habang pinagmamasdan niya ang mag-ina, ay unti-unting gumaan ang kanyang pakiramdam. Doon niya muling naalala kung bakit ibinigay sa kanya ang wallet. Hindi upang yumaman, kundi upang makatulong. Ngunit sa kabilang banda ng baryo ay lalong umiitim ang balak ni Luciano. Hindi pa rin namin makita kung saan niya itinatago ang wallet, sabi ng isa sa kanyang tauhan. Napakuyom ng kamao si Luciano. Walang silbi. Bigla niyang ibinato ang baso sa dingding. Nagkabasag-basag ang salamin sa sahig. Tahimik na napaatras ang mga tauhan. Maya-maya ay may matandang lalaki na pumasok sa silid. Mahaba ang puting buhok nito at may dalang tungkod. Kilala ito sa baryo bilang si Mang Isko, isang albularyo na matagal nang iniiwasan ng karamihan dahil sa kakaiba nitong kaalaman. Anong kailangan mo rito? Malamig na tanong ni Luciano. Ngumiti ang matanda. Narinig kong may hinahanap kang kapangyarihan. Naningkit ang mga mata ni Luciano. At paano mo nalaman iyon? Maraming lihim ang hangin sa gabi. Natahimik ang buong silid. Lumapit si Mang Isko at mahinang nagsalita. Kung tunay ngang may hawak na mahiwagang bagay si Daniel, hindi iyon basta-basta makukuha. Anong ibig mong sabihin? May mga kapangyarihang hindi sumusunod sa puwersa. Kung ganoon, paano ko makukuha? Bahagyang ngumiti ang matanda. Kailangan mong sirain ang puso ng may hawak nito. Napakunot noo si Luciano. Paano? Ang taong mabuti ay madaling bumagsak kapag nasaktan. Tahimik na pinag-isipan iyon ni Luciano. Unti-unti siyang ngumiti. At sa ngiting iyon ay bakas ang isang mapanganib na plano. Samantala,
Kinagabihan ay muling nagpunta si Daniel sa gubat. Pakiramdam niya ay kailangan niyang makita muli ang diwata. Pagdating niya sa matandang balete ay agad lumitaw ang malamlam na liwanag sa paligid. At mula roon ay muling nagpakita ang mahiwagang babae. Tahimik itong nakatingin sa kanya. May gumugulo sa isip mo, sabi nito. Tumango si Daniel. Natatakot ako. Dahil sa mga taong gustong kumuha ng wallet? Hindi lang doon, napayuko siya. Natatakot akong baka balang araw, matukso rin ako. Sandaling natahimik ang diwata. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya. Ang pinakamapanganib na kalaban ay hindi ang mga taong nasa paligid mo. Tumingin si Daniel sa kanya, kundi ang kasakimang unti-unting nabubuo sa puso. Mahigpit na napalunok si Daniel. Paano ko lalabanan iyon? Tandaan mo kung sino ka bago mo natanggap ang wallet. Natahimik siya. Naalala niya ang mga panahong wala siyang pera, ngunit may payapang kalooban. Naalala niya ang simpleng buhay. Ang mga ngiti ng mga taong kanyang natutulungan, at ang pangakong hinding-hindi siya magiging tulad ng mga taong mapagsamantala. Ngunit hindi niya alam na habang kausap niya ang diwata, ay may isang pares ng matang nagmamasid mula sa dilim. Si Luciano mismo. Tahimik itong nakatayo sa likod ng puno, habang pinapanood ang mahiwagang liwanag sa paligid ng balete. At nang makita niya ang diwata, ay halos mawalan siya ng hininga. Sa unang pagkakataon ay nakakita siya ng tunay na nilalang mula sa alamat. Ngunit imbes na matakot ay lalo lamang lumaki ang kanyang pagnanasa. Kapag nakuha ko ang wallet, bulong niya sa sarili, walang sino man ang makakapigil sa akin. Mula nang makita ni Luciano ang diwata sa ilalim ng matandang balete, ay hindi na siya nakatulog ng maayos. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ay naaalala niya ang mahiwagang liwanag sa gitna ng kagubatan at ang kakaibang kapangyarihang bumabalot kay Daniel. Habang mas lalo niya itong iniisip, ay lalo ring lumalalim ang kanyang kasakiman. Hindi na sapat para sa kanya ang pagiging pinakamayaman sa baryo. Nais niya ng higit pa. Kapangyarihang hindi kayang tapatan ng kahit sino. Samantala, si Daniel ay patuloy pa rin sa kanyang simpleng pamumuhay kahit marami ng pagbabago sa kanyang paligid. Isang umaga ay nagising siya sa malalakas na sigawan sa labas ng kanyang bahay. Paglabas niya ay nakita niyang maraming tao ang nagtitipon sa gitna ng baryo. May malaking puno ng mangga na bumagsak sa bahay ng isang mahirap na pamilya matapos ang malakas na ulan noong gabi. Wasak ang kalahati ng kanilang tahanan. Umiiyak ang mga bata habang pilit namang inaayos ng kanilang ama ang natitirang bahagi ng bubong. Hindi na nag-atubili si Daniel. Agad siyang bumili ng mga yero, kahoy at pagkain para sa pamilya. Tinulungan din niya ang ilang lalaki sa baryo upang maitaguyod muli ang bahay. Halos maghapon siyang nagtrabaho sa ilalim ng araw. Pawis na pawis siya at puno ng putik ang kanyang damit, ngunit masaya ang kanyang puso nang makita niyang muli nang nakangiti
ang pamilya. Hindi namin alam kung paano kami makakabawi sa iyo. Umiiyak na, sabi ng ina ng pamilya. Ngumiti lamang si Daniel. Hindi ninyo kailangang bumawi. Tahimik siyang umalis matapos ang trabaho. Ngunit habang naglalakad siya pa uwi, ay napansin niyang tila maraming matang nakatingin sa kanya. May paghanga, may pagtataka, at mayroon ding inggit. Sa kabilang bahagi ng baryo ay tahimik na nakaupo si Luciano habang pinagmamasdan mula sa bintana ang mga taong abala sa pagpuri kay Daniel. Mahigpit niyang hinawakan ang baso ng alak sa kanyang kamay. Unti-unti na siyang nagiging bayani ng baryong ito, malamig niyang sabi. Tahimik na nakatayo sa tabi niya si Mang Isko. Ang mga taong minamahal ng marami ay mas madaling pabagsakin, sagot ng matanda. Napatingin si Luciano sa kanya. Ano na naman ang ibig mong sabihin? Dahan-dahang lumapit si Mang Isko. Kapag nasira ang pangalan ni Daniel, mawawala ang tiwala sa kanya ng mga tao. At paano natin gagawin iyon? Bahagyang ngumiti ang matanda. Gagawa tayo ng dahilan upang matakot sila sa kanya. Kinagabihan ay biglang kumalat sa baryo ang kakaibang balita. May ilang hayop na natagpuang patay malapit sa gubat. Wala ni isang sugat ang mga ito, ngunit nanlalamig ang kanilang mga katawan na tila inubusan ng buhay. Natakot ang mga tao. Mabilis na kumalat ang mga bulong-bulungan. Sabi nila may sumpa raw sa gubat. Baka may engkantong nagagalit. Simula nang yumaman si Daniel, saka nangyari ang lahat ng ito. Unti-unting nagsimulang magduda ang ilang tao. At iyon mismo ang nais ni Luciano. Kinabukasan ay nagpunta si Daniel sa palengke, ngunit napansin niyang iba ang tingin sa kanya ng ilang tao. Ang dating magiliw na pagbati ay napalitan ng tahimik na bulungan. Napakunot noo siya. Habang bumibili siya ng gulay ay may matandang babae na biglang lumapit sa kanya. Totoo bang may kakaiba kang kapangyarihan? Takot nitong tanong. Nagulat si Daniel. Wala po. Pero bakit parang hindi ka nauubusan ng pera? Hindi agad nakasagot si Daniel. At dahil sa kanyang pananahimik ay lalo lamang naghinala ang matanda. Mabilis itong lumayo habang bakas ang takot sa mukha. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Daniel. Pakiramdam niya ay may hindi magandang nangyayari. Nang gabing iyon, muli siyang nagtungo sa kagubatan. Pagdating niya sa matandang balete, ay agad lumitaw ang diwata. Ngunit ngayon ay bakas ang pag-aalala sa mukha nito. May panganib na lumalapit, sabi nito. Alam ko, sagot ni Daniel. Pakiramdam ko ay may gustong sirain ako. Tahimik na tumingin ang diwata sa paligid ng kagubatan. May taong naghahanap ng paraan upang maagaw ang wallet. Si Luciano. Tumango ang diwata. Hindi lamang kayamanan ang nais niya, kundi kapangyarihang hindi para sa tao. Natahimik si Daniel, humangin ng malamig sa paligid, at sa unang pagkakataon ay napansin niyang tila mas madilim ang kagubatan kaysa dati.
May isa pang problema, dagdag ng diwata. Ano iyon? May gumigising na masamang puwersa sa kagubatan. Napakunot noo si Daniel. Anong ibig mong sabihin? Ang wallet ay may liwanag na kapangyarihan, ngunit habang lumalakas ang kasakiman ng mga tao, may mga nilalang ding naaakit dito. Bahagyang nanlamig ang katawan ni Daniel. Mga nilalang? Hindi agad sumagot ang diwata. Sa halip ay tumingin ito sa malalim na bahagi ng kagubatan kung saan halos hindi na naaabot ng liwanag ng buwan. At doon, may dalawang mapupulang matang biglang sumilip mula sa dilim. Mabilis na napaatras si Daniel. Ngunit sa isang iglap ay nawala rin ang mga mata. Ano iyon? Nanginginig niyang tanong. Isang anino na matagal nang natutulog sa kagubatang ito. Tao ba iyon? Hindi. Lalong bumigat ang hangin sa paligid. Kapag tuluyang nabalot ng kasamaan kapangyarihan ng wallet, mahinang sabi ng diwata, magigising ang nilalang na iyon. Hindi makapaniwala si Daniel sa kanyang naririnig. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang hinihila sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang totoo. Biglang umihip ng malakas ang hangin. Naggalawan ang mga sanga ng puno. At mula sa dilim ay muling lumitaw ang mapupulang mata. Ngayon ay mas malapit na. Mahigpit na hinawakan ni Daniel ang wallet sa kanyang bulsa. At sa sandaling iyon ay biglang nagliwanag ang wallet. Isang malakas na bugso ng hangin ang kumalat sa paligid. Kasabay nito ay narinig ang isang nakakabinging sigaw mula sa dilim. Pagkatapos ay muling natahimik ang kagubatan. Mabilis ang paghinga ni Daniel habang nakatingin sa madilim na bahagi ng gubat. Ano ba talaga ang nangyayari? Bulong niya. Tahimik siyang tiningnan ng diwata. At ngayon pa lamang nagsisimula ang lahat. Hindi agad nakatulog si Daniel matapos ang nangyari sa kagubatan. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang mapupulang matang nakita niya sa dilim at ang nakakakilabot na sigaw na tila nanggaling sa ilalim ng lupa. Habang nakahiga siya sa kanyang lumang kama, ay mahigpit niyang hawak ang mahiwagang wallet. Sa unang pagkakataon, mula nang matanggap niya iyon, ay nakaramdam siya ng matinding pangamba. Hindi na lamang pala ito simpleng biyaya. May mas malalim na lihim na nakatago rito. Kinabukasan ay tila mas mabigat ang hangin sa buong baryo. Makapal ang ulap kahit maliwanag pa ang umaga at kakaunti lamang ang taong nasa labas ng kanilang bahay. Habang bumibili si Daniel ng tinapay sa tindahan, ay napansin niyang nag-uusap-usap ang ilang matatanda sa gilid ng daan. Sabi nila, may narinig daw na iyak sa gubat kagabi. May nakita rin akong anino malapit sa ilog. Hindi normal ang mga nangyayari. Tahimik lamang na yumuko si Daniel at mabilis na umalis. Pakiramdam niya ay may kinalaman siya sa lahat ng nangyayari kahit hindi niya naman ginusto ang kapangyarihang dala ng wallet. Habang naglalakad siya pauwi ay may batang biglang tumakbo papunta sa kanya. Kuya Daniel, sigaw nito habang hinihingal. Ano iyon? Ipinapatawag ka raw po ni Mang Luciano.
Agad kumunot ang noo ni Daniel. Bakit? Hindi ko po alam. Pagkaalis ng bata ay napahinto si Daniel sa gitna ng daan. Alam niyang walang magandang maidudulot ang pakikipagkita kay Luciano, ngunit ayaw din niyang magmukhang takot. Maya-maya ay nagpasya siyang puntahan ang malaking bahay ng matanda. Pagdating niya roon ay agad siyang sinalubong ng 2 tauhan ni Luciano. Tahimik siyang pinapasok hanggang makarating siya sa malawak na sala. Nasa gitna si Luciano habang nakaupo sa malaking silya na tila isang hari. Katabi nito si Mang Isko. Pagkakita pa lamang ni Daniel sa matandang albularyo ay may kakaiba na siyang naramdaman. Parang mabigat ang presensya nito. Tuluyan ka ring dumating, malamig na sabi ni Luciano. Anong kailangan ninyo? Diretso niyang tanong. Ngumiti si Luciano. Umupo ka muna. Ngunit nanatiling nakatayo si Daniel. Sandaling natahimik ang silid. Pagkatapos ay nagsalita si Mang Isko. Alam naming may tinatago ka. Bahagyang nanikip ang dibdib ni Daniel, ngunit pilit siyang nanatiling kalmado. Wala akong tinatago. Totoo ba? Tanong ng matanda habang nakatitig sa kanya. Hindi malaman ni Daniel kung bakit tila ba kayang makita ng matanda ang kanyang iniisip. Biglang tumayo si Luciano. Diretsuhin na natin, sabi nito. Saan mo nakuha ang kapangyarihan mo? Wala akong kapangyarihan. Tumigil ka na. Lumapit si Luciano hanggang halos magkalapit na sila. Hindi ako naniniwalang bigla kang yumaman ng walang dahilan. Tahimik lamang si Daniel. Ayaw niyang banggitin ang wallet. Ayaw niyang madamay ang diwata. Maya-maya ay muling nagsalita si Mang Isko. Hindi ordinaryong tao ang nakilala mo sa gubat, hindi ba? Biglang napatingin si Daniel sa matanda. Ngumiti ito ng bahagya. At mula noon ay nagbago ang buhay mo. Nanlamig ang likod ni Daniel. Paano mo nalaman? Unti-unting tumayo si Mang Isko habang nakasandal sa kanyang tungkod. Mas matagal na akong may alam tungkol sa mga nilalang ng kagubatan kaysa sa inaakala mo. Tahimik ang buong silid. At alam ko rin, dugtong nito, na ang hawak mong kapangyarihan ay hindi basta regalo lamang. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Pakiramdam niya ay masyadong marami nang nalalaman ang matanda. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Seryoso niyang tanong. Dahan-dahang ngumiti si Luciano. Makipagkasundo. Napakunot noo si Daniel. Anong kasunduan? Sumama ka sa akin, sabi ni Luciano. Tutulungan kitang yumaman palalo. Hindi ko kailangan iyon. Pag-isipan mong mabuti. Lumapit si Luciano sa bintana at itinuro ang baryo. Tingnan mo sila, mahihirap, gutom, habang ikaw may kapangyarihang kayang baguhin ang lahat. Tahimik na nakinig si Daniel. Kung magsasama tayo, dugtong ni Luciano, maaari nating kontrolin ang buong bayan. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Hindi ko gagawin iyon. Biglang nagbago ang mukha ni Luciano. Sayang.
Tumalikod si Daniel upang umalis, ngunit bago pa siya makalakad ay nagsalita muli si Mang Isko. Mag-ingat ka sa wallet. Napahinto siya. Hindi lahat ng kapangyarihan ay biyaya. Dahan-dahang lumingon si Daniel. At anong alam mo tungkol doon? Tahimik na tumingin sa kanya ang matanda bago nagsalita. Maraming taon na ang nakalipas. May isa ring lalaking nakatanggap ng wallet na iyan. Nanikip ang dibdib ni Daniel. Anong nangyari sa kanya? Hindi agad sumagot si Mang Isko. Ngunit maya-maya ay lumalim ang kanyang tinig. Nilamon siya ng kasakiman. Tahimik ang buong silid. At nang mangyari iyon, dugtong ng matanda, may masamang nilalang na nagising sa kagubatan. Biglang naalala ni Daniel ang mapupulang mata sa dilim. Ang anino, bulong niya. Tumango si Mang Isko. Tinatawag iyon noon bilang bantay dilim. Bahagyang nanginig si Daniel. Isa itong nilalang na nabubuhay sa kasamaan ng tao. Habang lumalakas ang kasakiman sa paligid ng wallet, lalo itong nagigising. Tahimik na napaupo si Luciano. Ngunit sa halip na matakot ay tila lalo lamang siyang naging interesado. At paano mapapasunod ang nilalang na iyon? Tanong niya. Agad na patingin sa kanya si Mang Isko. Huwag mong subukan. Ngumiti si Luciano. Lahat ng kapangyarihan ay maaaring mapasunod. Umiling ang matanda. Hindi mo naiintindihan. Ngunit hindi na nakinig si Luciano. Sa kanyang isip ay unti-unti nang nabubuo ang isang mapanganib na pangarap. Samantala, mabilis na umalis si Daniel sa bahay. Mabilis ang kanyang paghinga habang naglalakad sa daan. Napakarami niyang nalaman. May naunang nagmay-ari ng wallet. At dahil sa kasakiman nito ay nagising ang nilalang sa kagubatan. Biglang sumagi sa isip niya ang isang tanong. Kung ganoon, bakit ibinigay ulit ng diwata ang wallet sa tao? Kinagabihan ay muli siyang nagtungo sa matandang balete. Hindi na niya kailangang tawagin ang diwata. Pagdating pa lamang niya ay agad nang lumiwanag ang paligid. Tahimik na lumitaw ang babae mula sa gitna ng mga puno. Alam nitong mabigat ang nasa isip ni Daniel. Totoo ba ang sinabi ni Mang Isko? Agad niyang tanong. Tahimik na tumingin ang diwata sa buwan. Alin doon? May nauna na bang nagmay-ari ng wallet? Sandaling natahimik ang diwata. Pagkatapos ay tumango ito. Marami na. At lahat sila ay nasira? Hindi lahat. Pero may nangyaring masama noon, hindi ba? Unti-unting nagbago ang ekspresyon ng diwata. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Daniel ang lungkot sa kanyang mga mata. May isang taong halos sumira sa buong kagubatan dahil sa kasakiman. Natahimik si Daniel. Buhay pa ba siya? Hindi agad sumagot ang diwata. Humangin ng malamig sa paligid. At mula sa malayong bahagi ng kagubatan, ay muling narinig ang mahinang ungol ng isang nilalang mula sa dilim. Pagkatapos ay dahan-dahang nagsalita ang diwata. Hindi na siya tao ngayon. Nanlamig ang buong katawan ni Daniel
Matapos marinig ang sinabi ng diwata, hindi na siya tao ngayon. Paulit-ulit iyong umaling-aungaw sa kanyang isip habang nakatingin siya sa madilim na bahagi ng kagubatan. Pakiramdam niya ay may kung anong nakamasid mula roon. Isang nilalang na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang lumapit. Anong nangyari sa kanya? Mahina niyang tanong. Tahimik na tumingin ang diwata sa matandang balete bago ito nagsalita. Maraming taon na ang nakalipas, may isang lalaking naging may-ari rin ng wallet. Tulad mo, mabuti rin siya noong una. Natahimik si Daniel. Ginamit niya ang kapangyarihan upang tulungan ang mga tao. Maraming nagmahal at humanga sa kanya. Kung ganoon, bakit siya nagbago? Unti-unting humangin ng malamig sa paligid. Dahil dumating ang panahon na mas pinili niya ang sarili niyang kagustuhan kaysa sa kapakanan ng iba. Tahimik na nakinig si Daniel. Habang lumalaki ang kanyang kasakiman, ay lalo ring lumalakas ang kapangyarihan ng dilim sa kagubatan. Ang bantay dilim, tumango ang diwata hanggang sa tuluyan siyang lamunin nito. Biglang sumagi sa isip ni Daniel ang isang nakakatakot na posibilidad. Ako rin ba? Maaaring matulad sa kanya? Hindi agad sumagot ang diwata. At ang katahimikang iyon ang lalo niyang ikinatakot. Walang taong ligtas sa tukso. Sagot nito pagkaraan ng ilang sandali. Ngunit may pagpipilian ka pa. Napayuko si Daniel. Sa mga nakaraang araw ay ilang beses niyang naisip gamitin ang wallet para yumaman. Kahit hindi niya iyon ginagawa, ay alam niyang unti-unti na ring sumusulpot ang tukso sa kanyang puso. At paano kung mabigo ako? Tanong niya. Tahimik na tumingin sa kanya ang diwata. Kapag nangyari iyon, hindi lamang ikaw ang mapapahamak. Biglang umugong ang hangin sa paligid. Kasabay nito ay narinig nila ang malakas na yabag mula sa dilim ng kagubatan. Mabilis na napalingon si Daniel. May malaking aninong gumagalaw sa pagitan ng mga puno at sa bawat hakbang nito ay tila nanginginig ang lupa. Mahigpit na napahawak si Daniel sa wallet. Unti-unting lumiwanag ang pitaka sa kanyang bulsa at sa sandaling iyon ay biglang umatras ang anino pabalik sa dilim. Mabilis na huminga si Daniel. Ano ba talaga iyon? Nanginginig niyang tanong. Hindi pa sapat ang lakas nito upang tuluyang lumabas, sagot ng diwata. Ngunit nararamdaman na nito ang kapangyarihan ng wallet. Tahimik silang dalawa habang pinagmamasdan ang madilim na kagubatan. Maya-maya ay nagsalita muli ang diwata. Hindi ka naligtas dito. Napatingin si Daniel sa kanya. Kailangan mong mag-ingat kay Luciano. Alam kong gusto niya ang wallet. Hindi lamang iyon. Napakunot noo si Daniel. May mas malalim siyang balak. Kinabukasan ay nagising ang buong baryo sa isang nakakagulat na balita. Nasunog ang kamalig ng bigas ni Mang Tibo. Isa sa pinakamahihirap na magsasaka sa lugar. Halos maubos ang lahat ng kanyang ani. Maraming tao ang nagtipon sa paligid habang umiiyak ang matanda sa tabi ng abo ng kanyang kabuhayan. Nakakakita raw sila ng kakaibang anino kagabi, bulong ng isang babae. Baka sumpa na talaga ito.
Simula nang mangyari ang mga kababalaghan sa gubat, unti-unting napunta kay Daniel ang tingin ng mga tao. Hindi man nila diretsahang sinasabi ay ramdam niyang nagsisimula na silang matakot sa kanya. Agad lumapit si Daniel kay Mang Tibo. "Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo." Ngunit bago pa man niya maibigay ang pera, ay may isang lalaki ang biglang sumigaw mula sa likuran. "Bakit parang lagi kang may pera?" Tahimik ang lahat. Unti-unting lumapit ang lalaki. "Hindi ba't kakaiba iyon?" May ilan pang nagsimulang magbulungan. "Baka may salamang ka. Baka siya ang dahilan ng malas." Nanikip ang dibdib ni Daniel. Hindi niya inaasahang darating ang araw na pati ang mga taong tinulungan niya ay magsisimulang magduda sa kanya. Biglang dumating si Luciano, sakay ng kanyang sasakyan. Agad siyang bumaba habang kunwaring nag-aalala. "Anong nangyari rito?" tanong niya. "Nasunog po ang kamalig," sagot ng isa. Nagkunwari itong malungkot bago tumingin kay Daniel. "Napapadalas na yata ang kakaibang pangyayari simula nang magbago ang buhay mo." Tahimik lamang si Daniel. Ngunit alam niyang sinasadya iyon ni Luciano upang pagdudahan siya ng mga tao. At unti-unti ngang nagtagumpay ang matanda. Mula sa likuran ay may isang matandang babae na umatras palayo kay Daniel. "Natatakot na ako sa kanya," bulong nito. Pakiramdam ni Daniel ay biglang bumigat ang buong paligid. Hindi niya gustong mawalan ng tiwala ang mga tao sa kanya. Ngunit hindi rin niya maaaring sabihin ang totoo tungkol sa wallet. Tahimik siyang umalis habang nakayuko. Habang naglalakad siya pauwi, ay tila mas madilim ang langit kaysa dati. At sa di kalayuan, may isang pares na naman ng mapupulang matang nakatingin sa kanya mula sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na lamang iyon basta nakamasid. Unti-unti itong lumalapit. Kinagabihan ay hindi mapakali si Daniel. Paulit-ulit niyang iniisip ang nangyari sa baryo. Pakiramdam niya ay unti-unting nasisira ang lahat. Bigla siyang nakarinig ng mahinang katok mula sa labas ng kanyang bahay. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. "Ano po iyon?" tanong niya. Walang sumagot. Bahagya niyang binuksan ang pinto at agad siyang natigilan. Sa harap ng kanyang bahay ay may bakas ng malalaking yapak na tila sinunog ang lupa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis siyang lumingon sa paligid ngunit wala siyang nakita. Tanging malamig na hangin lamang ang umiihip, ngunit maya-maya may narinig siyang mahinang ungol mula sa likod ng kanyang bahay. Mahigpit niyang hinawakan ang wallet habang dahan-dahang lumalakad papunta roon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. At nang marating niya ang likuran ng bahay, may nakita siyang malaking anino na nakatayo sa ilalim ng puno. Matangkad ito at balot ng maitim na usok, at sa gitna ng dilim ay nagliliwanag ang dalawang mapupulang mata nito. Hindi makagalaw si Daniel. Unti-unting nagsalita ang nilalang sa paos at mabigat na tinig. "Ibalik mo ang wallet."
Napatigil si Daniel sa kanyang kinatatayuan habang nakatitig sa nilalang na nasa ilalim ng puno. Pakiramdam niya ay nanigas ang buong katawan niya sa takot. Ang malamig na hangin ay tila biglang naging mabigat, habang ang maitim na usok na bumabalot sa nilalang ay unti-unting gumagapang sa lupa. Muli nitong ibinuka ang bibig. Ibalik mo ang wallet. Paos at tila nagmumula sa malalim na hukay ang tinig nito. Mahigpit na napahawak si Daniel sa mahiwagang wallet sa kanyang bulsa. Ano ka ba? Nanginginig niyang tanong. Unti-unting gumalaw ang nilalang palabas ng dilim. Sa ilalim ng mapupulang mata nito ay makikita ang mukha ng isang tao, ngunit halos hindi na makilala. Tuyot ang balat nito at tila nasunog ng matinding init. Mahahaba ang mga daliri nitong parang kuko at ang buong katawan ay nababalot ng maitim na anino. Ako ang tunay na may-ari, paos nitong sabi. Nanlamig ang likod ni Daniel. Bigla niyang naalala ang sinabi ng diwata. Hindi na siya tao ngayon. Hindi, bulong ni Daniel. Hindi maaari. Unti-unting lumapit ang nilalang. Sa bawat hakbang nito ay tila namamatay ang damo sa paligid. Matagal ko nang hinahanap ang wallet. Mabilis na napaatras si Daniel. At sa sandaling iyon ay biglang nagliwanag ang wallet sa kanyang bulsa. Isang malakas na hangin ang kumalat sa paligid. Napaatras ang nilalang habang umaalingaw-ngaw ang isang malalim na ungol mula sa bibig nito. Ngunit hindi ito tuluyang nawala. Sa halip ay nanatili itong nakatitig kay Daniel. Hindi mo mauunawaan, sabi nito. Kapag sinimulan ka ng kainin ng kapangyarihan, magiging katulad din kita. Mabilis na tumakbo si Daniel, papasok ng bahay at isinara ang pinto. Mabilis ang kanyang paghinga habang nakasandal sa kahoy na dingding. Pagkaraan ng ilang segundo ay sumilip siya sa bintana. Wala na ang nilalang. Ngunit sa lupa ay naiwan ang maitim na bakas ng mga yapak nito. Hindi na muling nakatulog si Daniel ng gabing iyon. Pagsikat ng araw ay agad siyang nagtungo sa kagubatan. Kailangan niyang makita ang diwata. Kailangan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa nilalang. Pagdating niya sa matandang balete ay agad lumitaw ang maputing liwanag sa paligid. Tahimik na nagpakita ang diwata. Ngunit bago pa ito makapagsalita, ay agad nang nagsalita si Daniel. Nakita ko siya. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng diwata. Lumapit siya sa bahay ko. Tahimik na tumingin ang diwata sa lupa na tila matagal na nitong inaasahan ang mangyayari. Sinabi niyang siya ang tunay na may-ari ng wallet. Mabigat na napapikit ang diwata. Totoo iyon. Natahimik si Daniel. Kaya pala sinabi mong hindi na siya tao. Unti-unting humangin sa paligid. Ang dati niyang pangalan ay Elias, mahinang sabi ng diwata. Tulad mo, isa rin siyang mabuting tao noon. Tahimik na nakinig si Daniel. Tinulungan niya ang maraming tao gamit ang wallet
Ngunit habang tumatagal ay unti-unti siyang nagbago. Dahil sa kasakiman, tumango ang diwata. Nagsimula siya sa mabubuting hangarin, ngunit dumating ang panahon na gusto na niyang kontrolin ang lahat. Napayuko si Daniel. Gusto niyang yumaman, gusto niyang katakutan siya ng mga tao. At habang lumalalim ang kasamaan sa kanyang puso, ay lalo siyang nilamon ng kapangyarihan ng dilim. Biglang sumagi sa isip ni Daniel ang sinabi ng nilalang, "Magiging katulad din kita." May paraan pa ba upang mailigtas siya? Tanong niya. Tahimik na tumingin sa kanya ang diwata. Matagal nang nawala si Elias, pero buhay pa siya. Ang natitira na lamang ngayon ay ang bantay dilim. Mabigat ang katahimikan sa paligid. Biglang napansin ni Daniel na tila mas kumukulimlim ang langit kahit umaga pa lamang. At habang lumalakas ang kasakiman sa paligid ng wallet, dugtong ng diwata, lalo ring lumalakas ang bantay dilim. Biglang naalala ni Daniel si Luciano. Nanlaki ang kanyang mga mata. Si Luciano, tumango ang diwata. Ang kanyang pagnanasa sa wallet ay nagpapalakas sa nilalang. Samantala, sa malaking bahay ni Luciano ay abalang-abala si Mang Isko sa pagguhit ng kakaibang simbolo sa sahig gamit ang abo at langis. Tahimik lamang na pinapanood siya ni Luciano. "Ano ba talaga ang plano mo?" tanong nito. Hindi agad sumagot si Mang Isko. "Kung gusto mong mapasa iyo ang wallet," sabi niya, "kailangan muna nating pahinain si Daniel." "At paano natin gagawin iyon?" Dahan-dahang tumayo ang matanda. "Takot." Napangiti si Luciano. "Madali lamang iyon." Ngunit umiling si Mang Isko. Hindi sapat ang takot ng tao. Napakunot noo si Luciano. "Kailangan nating palabasin ang tunay na anyo ng dilim." Biglang umugong ang hangin sa loob ng silid kahit sarado ang mga bintana. At ang apoy ng kandila ay biglang naging kulay itim. Sa gitna ng sahig ay unti-unting lumitaw ang maitim na usok. Unti-unting nabuo mula rito ang dalawang mapupulang mata. Bahagyang natigilan si Luciano, ngunit hindi siya umatras. Sa halip ay ngumiti pa siya. Sa wakas, bulong niya. Samantala, sa kagubatan ay nakaramdam bigla ng matinding kaba si Daniel. Pakiramdam niya ay may masamang nangyayari sa baryo. Napatingin siya sa diwata. May mali. Tahimik na tumango ang babae. Sinisimulan na nilang gisingin ang dilim. Anong mangyayari kapag tuluyan itong nagising? Tahimik na tumingin ang diwata sa malalim na bahagi ng kagubatan. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Daniel ang takot sa kanyang mukha. Maraming mamamatay. Hindi agad nakaimik si Daniel matapos marinig ang sinabi ng diwata. Maraming mamamatay. Pakiramdam niya ay lalo pang bumigat ang hangin sa paligid ng kagubatan. Maging ang mga dahon ng matandang balete ay tila nawalan ng sigla habang malamig na umiihip ang hangin mula sa kailaliman ng gubat. "Ano ang dapat kong gawin?" tanong niya. Tahimik na tumingin sa kanya ang diwata. "Protektahan mo ang wallet." Hanggang kailan? Hanggang hindi pa tuluyang nagigising ang bantay dilim.
Napayuko si Daniel. Pakiramdam niya ay napakalaki ng responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. Isa lamang siyang ordinaryong tao noon, ngunit ngayon ay tila nakasalalay sa kanya ang kaligtasan ng buong baryo. Biglang umugong ang kalangitan. Kasabay nito ay kumidlat ng malakas sa ibabaw ng kagubatan. Nagulat si Daniel. Hindi normal ang kulog. Pakiramdam niya ay may kung anong masamang puwersang kumikilos sa paligid. Napatingin ang diwata sa malayong bahagi ng baryo. Sinimulan na nila, mahinang sabi nito, "Ano ang ibig mong sabihin?" Hindi na sumagot ang diwata. Sa halip ay mabilis itong naglaho, kasabay ng pagkawala ng liwanag sa paligid. Naiwang mag-isa si Daniel sa ilalim ng matandang balete. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa baryo. Habang papalapit siya ay napansin niyang nagkakagulo ang mga tao. May mga batang umiiyak, may mga babaeng nagdarasal, at sa gitna ng baryo ay may malaking maitim na usok na umiikot sa himpapawid. "Anong nangyayari?" sigaw ni Daniel. Lumapit sa kanya si Aling Rosa habang nanginginig. May kakaibang nilalang daw na nakita malapit sa ilog. Nanlamig ang kanyang katawan. Mabilis siyang tumakbo patungo roon. Pagdating niya sa ilog ay nakita niya ang maraming taong nagkukumpulan sa malayo, ngunit walang naglalakas loob na lumapit. Sa gitna ng maputik na lupa ay may bakas ng malalaking yapak na kulay itim. At sa paligid nito ay tuyot ang mga halaman na tila sinunog ng init. "Bantay dilim," bulong ni Daniel. Biglang may malakas na sigaw na narinig mula sa kagubatan. Napalingon ang lahat. Maya-maya ay may isang lalaki ang biglang tumakbo palabas ng mga puno habang takot na takot. "Tulong!" sigaw nito. Pagdating nito sa baryo ay agad itong bumagsak sa lupa. "Nakita ko siya!" nanginginig nitong sabi. "Nasa gubat siya!" Tahimik ang lahat. "Anong nakita mo?" tanong ng isa. Maputlang maputla ang lalaki habang nanginginig ang labi. Napakalaki niya. Unti-unting nanlaki ang mga mata ng mga tao. Pulang-pula ang mata niya at hindi na nito natuloy ang sasabihin. Bigla itong nawalan ng malay. Mabilis na nagkagulo ang mga tao. Masamang espiritu iyon. Sumpa. Parusa. Unti-unting nagsimulang matakot ang buong baryo. At sa gitna ng takot na iyon ay dahan-dahang lumapit si Luciano. Kunwari itong nag-aalala habang pinagmamasdan ang mga tao. "Kailangan nating protektahan ang baryo," malakas niyang sabi. Tahimik na nakinig ang lahat. "At alam ko kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Dahan-dahang napunta kay Daniel ang tingin ng mga tao. Nanikip ang dibdib niya. Mula nang magbago ang buhay niya, dugtong ni Luciano, sunod-sunod na ang kababalaghan. May ilang tao ang napaatras palayo kay Daniel. "Hindi totoo iyan," sabi niya. "Kung ganoon," malamig na sagot ni Luciano, "ipaliwanag mo kung bakit hindi ka nauubusan ng pera." Hindi agad nakasagot si Daniel. Hindi niya maaaring sabihin ang totoo.
at ang kanyang pananahimik ay lalo lamang nagpalala ng pagdududa ng mga tao. Biglang may isang lalaki ang sumigaw. Baka may sumpa siyang dala. Unti-unting lumakas ang bulungan sa paligid. Baka siya ang dahilan. Baka isinumpa niya ang baryo. Pakiramdam ni Daniel ay unti-unting gumuho ang lahat ng pinaghirapan niyang pagtulong sa mga tao. Ang dating mga ngiting nakikita niya sa baryo ay napalitan ngayon ng takot. At sa gilid ng mga tao ay tahimik na nakangiti si Luciano. Alam nitong nagsisimula ng magtagumpay ang kanyang plano. Kinagabihan ay halos walang lumabas sa kanilang bahay. Tahimik ang baryo. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon ay naroon ang matinding takot. Samantala, mag-isang nakaupo si Daniel sa loob ng kanyang bahay habang hawak ang wallet. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Pakiramdam niya ay kahit anong kabutihan ang gawin niya, ay unti-unti pa rin siyang nagiging dahilan ng panganib. Biglang umihip ng malakas ang hangin sa labas. Kasabay nito ay narinig niya ang mahinang bulong. "Daniel!" Mabilis siyang napatayo. Boses iyon ng diwata. Agad siyang lumabas ng bahay. At sa dulo ng daan ay nakita niya ang maputing liwanag na unti-unting gumagalaw papunta sa kagubatan. Mabilis niya itong sinundan. Pagdating niya sa matandang balete ay agad siyang sinalubong ng diwata. Ngunit ngayon ay tila nanghihina ito. Bahagyang kumikislap at nawawala ang liwanag ng katawan nito. Nag-alala si Daniel. "Anong nangyayari sa iyo?" Humihina ang kapangyarihan ng kagubatan. Mahina nitong sagot. "Dahil ba sa bantay dilim?" Tumango ito. "Kapag tuluyang nagising ang nilalang, mawawala ang liwanag dito." Nanikip ang dibdib ni Daniel. Paano natin siya mapipigilan? Tahimik na tumingin ang diwata sa wallet sa kanyang kamay. "May isang paraan." "Ano iyon?" "Dapat mong dalhin ang wallet sa puso ng kagubatan." Napakunot noo siya. "Saan iyon?" "Sa lugar kung saan unang isinilang ang kapangyarihan nito." Humangin ng malamig sa paligid. At doon, dugtong ng diwata, "Kailangan mong pumili." "Anong pipiliin ko?" Tahimik itong tumingin sa kanya. "Ang sarili mong kapalaran." Hindi pa man lubos na nauunawaan ni Daniel ang ibig sabihin nito, ay biglang umugong ang buong kagubatan. Kasabay nito ay may nakakabinging sigaw na umalingaw-ngaw mula sa kailaliman ng dilim. Nanginig ang lupa, at mula sa malayong bahagi ng kagubatan ay unti-unting lumitaw ang napakalaking anino na may nagliliyab na pulang mata. Tuluyan nang nagising ang bantay dilim. Malakas na umugong ang buong kagubatan habang unti-unting lumalabas mula sa dilim ang bantay dilim. Nanginig ang lupa sa bawat hakbang nito. Ang mga puno ay tila yumuyuko habang dumaraan ang nilalang at ang mga dahon ay mabilis na nalalanta sa presensya nito. Mahigpit na napahawak si Daniel sa mahiwagang wallet habang nakatitig sa naglalakihang anyo ng nilalang. Mas malinaw na niya itong nakikita ngayon.
Sa ilalim ng maitim na usok na bumabalot dito, ay makikita pa rin ang bakas ng pagiging tao nito noon. Ngunit halos tuluyan na itong nilamon ng kadiliman. Ang dating mukha ni Elias ay naging tila anino ng isang bangungot. Mapupula ang mga mata nito at ang bawat paghinga ay naglalabas ng maitim na usok. "Daniel," mahinang sabi ng diwata habang nanginginig ang tinig. "Kailangan na nating umalis." Mabilis siyang napalingon sa diwata. Saan? Sa puso ng kagubatan. Hindi na siya nagtanong pa. Agad silang tumakbo palayo habang patuloy na umugong ang malalakas na yabag ng bantay dilim sa likuran nila. Habang tumatakbo si Daniel ay napansin niyang tila nagbabago ang kagubatan. Ang dating tahimik at lunti ang paligid ay nagiging maitim at tuyot. Ang mga ilog ay tila nangingitim. At ang malamig na hangin ay unti-unting nagiging mabigat. "Bakit parang namamatay ang kagubatan?" hingal niyang tanong. "Dahil lumalakas ang dilim," sagot ng diwata. Biglang may malakas na ugong mula sa likuran nila. Mabilis na napalingon si Daniel. Ang bantay dilim ay mabilis na papalapit. Sa bawat hakbang nito ay bumabagsak ang mga puno. "Mabilis," sigaw ng diwata. Lalong bumilis ang takbo ni Daniel kahit halos mawalan na siya ng hininga. Maya-maya ay narating nila ang isang bahagi ng kagubatan na hindi pa niya kailanman nakita. Sa gitna nito ay may napakalawak na lawa na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. At sa gitna ng lawa ay may maliit na pulo kung saan nakatayo ang isang napakalumang puno na mas malaki pa sa matandang balete. Ang puso ng kagubatan, bulong ni Daniel. Tahimik na tumango ang diwata. Mabilis silang sumakay sa isang maliit na bangkang kahoy na tila kusang lumutang papunta sa pulo. Habang papalapit sila ay lalo niyang nararamdaman ang kakaibang enerhiyang nanggagaling sa lugar. Tahimik, maliwanag, at puno ng kapangyarihan. Ngunit kasabay nito ay mabilis ding lumalakas ang ugong mula sa likuran nila. Paglingon ni Daniel ay nakita niyang nakatayo sa gilid ng lawa ang bantay dilim. Naglalagablab ang mga mata nito habang nakatingin sa wallet. "Ibalik mo," umaling-aungaw nitong sigaw. Nanginig ang tubig sa lawa. Biglang nagdilim ang kalangitan at kumidlat ng malakas. Mabilis na bumaba si Daniel sa pulo kasama ang diwata. Pagdating nila sa ilalim ng napakalaking puno, ay may nakita siyang kakaibang simbolo sa lupa. Kaparehong simbolo iyon ng nasa wallet. "Ngayon mo lamang malalaman ang buong katotohanan," sabi ng diwata. Huminga ng malalim si Daniel. "Ano ba talaga ang wallet na ito?" Tahimik na tumingin ang diwata sa puno. Ang wallet ay sisidlan ng biyaya ng kagubatan. Napakunot noo siya. Noong unang panahon, dugtong nito. Ginagamit ito upang tulungan ang mga taong may mabubuting puso. "Tulad ko?" tumango ito. Ngunit habang paulit-ulit itong napupunta sa maling tao, unti-unting nadudungisan ang kapangyarihan nito. Napatingin si Daniel sa wallet.
kaya nagkaroon ng bantay dilim. Si Elias ang unang taong tuluyang nilamon ng kasakiman. Tahimik na nakinig si Daniel. At kapag nangyari iyon, dagdag ng diwata, ang may-ari ng wallet ay nagiging bahagi ng dilim. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. Kung ganoon, maaari rin akong maging katulad niya. Hindi agad sumagot ang diwata, at sapat na ang katahimikang iyon upang maintindihan niya ang sagot. Maya-maya ay lumuhod ang diwata sa tabi ng simbolo sa lupa. May isa ka pang pagkakataon upang matapos ang lahat. Ano ang kailangan kong gawin? Tanggihan mo ang kapangyarihan ng wallet. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Anong ibig mong sabihin? Kapag isinuko mo ang wallet sa puso ng kagubatan, mawawala ang kapangyarihan nito. Natahimik siya. Pero paano ang mga taong tinutulungan ko? Magwawakas din ang walang katapusang biyaya. Mahigpit na napalunok si Daniel. Sa unang pagkakataon ay ramdam niya ang bigat ng pagpili. Kapag isinuko niya ang wallet, mawawala ang kakayahan niyang tumulong sa mga tao. Mababalik siya sa dating mahirap na buhay. Ngunit kapag itinago niya ito, maaaring mas lumakas ang bantay dilim. Biglang umugong ang paligid. Napalingon sila sa lawa. Unti-unting naglalakad sa ibabaw ng tubig ang bantay dilim habang nakatitig kay Daniel. Sa bawat hakbang nito ay nangingitim ang tubig. At kapag hindi mo ginawa, mahinang sabi ng diwata, tuluyan siyang lalakas. Humigpit ang hawak ni Daniel sa wallet. Pakiramdam niya ay may dalawang puwersang humihila sa kanyang puso. Isang boses ang nagsasabing gamitin niya ang kapangyarihan upang baguhin ang kanyang buhay. Ngunit may isa ring boses na nagsasabing tapusin na niya ang lahat bago pa lumala ang kasamaan. Unti-unting lumapit ang bantay dilim. Daniel, paos nitong sabi, atin ang kapangyarihan. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso niya. At sa unang pagkakataon, narinig niya ang mahinang bulong mula mismo sa wallet. Panatilihin mo ako. Nanlamig ang buong katawan ni Daniel nang marinig niya ang bulong mula sa wallet. Panatilihin mo ako. Mahigpit niyang hawak ang mahiwagang pitaka habang tila unti-unting umiinit ito sa kanyang palad. Pakiramdam niya ay may kung anong puwersang dahan-dahang pumapasok sa kanyang isip. Mga larawan ng marangyang buhay, malaking bahay, walang katapusang pera, kapangyarihang kayang kontrolin ang buong baryo. At kasabay ng mga larawang iyon ay ang mahinang tinig na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang tenga. Kaya mong baguhin ang lahat. Hindi mo na kailangang maghirap. Magagamit mo ako. Maring ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Naalala niya ang mga panahong nagugutom siya. Ang mga gabing tumutulo ang bubong ng kanyang bahay habang mag-isa siyang nakahiga. Ang sakit ng mawalan ng magulang. At ang pakiramdam ng pagiging mahirap habang pinapanood niyang naghihirap din ang ibang tao. Unti-unting nanginig ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon ay totoong natukso siya.
Kung pananatilihin niya ang wallet, hindi na siya muling maghihirap. Makakatulong pa rin siya sa mga tao. Ngunit biglang sumagi sa isip niya ang mukha ng bantay dilim. Si Elias, isang taong minsan ding naniwalang kaya niyang kontrolin ang kapangyarihan. Hanggang sa tuluyan siyang nilamon nito. Daniel, mahina ngunit nag-aalalang sabi ng diwata. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa kanyang harapan ay papalapit ang bantay dilim habang nangingitim ang tubig ng lawa sa bawat hakbang nito. Naglalagablab ang mapupula nitong mata. Atin ang kapangyarihan, paos nitong sabi. Humangin ng napakalakas sa paligid. Nagsimulang umugong ang buong kagubatan habang ang mga sanga ng napakalaking puno ay tila umiiyak sa hangin. Mabilis na tumingin si Daniel sa diwata. Kapag isinuko ko ito, nanginginig niyang sabi, "Matatapos na ba ang lahat?" Tahimik na tumango ang diwata. Maglalaho ang kapangyarihan ng wallet. At ang bantay dilim, mahihinto ang kanyang paghihirap. Napayuko si Daniel. Pakiramdam niya ay may mabigat na bagay na pumipiga sa kanyang dibdib. Hindi niya gustong mawala ang kakayahang tumulong sa mga tao. Ngunit mas ayaw niyang may mapahamak dahil sa kanya. Maya-maya ay naramdaman niyang lalo pang umiinit ang wallet. At sa pagkakataong iyon ay mas malinaw na niyang naririnig ang bulong nito. "Huwag mo akong iwan. Kaya nating yumaman. Kaya nating maging makapangyarihan." Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Daniel. At kasabay nito ay nagsimulang magdilim ang kanyang paningin. Mula sa malayo ay narinig niya ang malakas na tawanan ni Luciano sa kanyang isip. Nakita niya ang baryong kontrolado ng takot. Nakita niya ang sarili niyang nakaupo sa malaking bahay habang lahat ng tao ay yumuyuko sa kanya. At sa likod niya ay nakatayo ang bantay dilim. Para bang hinihintay lamang nitong tanggapin ni Daniel ang kapangyarihan. Biglang may tumulo na luha mula sa mata ni Daniel. Dahan-dahan niyang naalala ang sinabi ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Ang tunay na kayamanan ay hindi sinusukat sa pera. Mahigpit niyang ipinikit ang kanyang mga mata. At sa wakas, nakagawa siya ng desisyon. Mabilis niyang itinaas ang wallet. Hinding-hindi ako magiging katulad mo." Sigaw niya. Biglang umugong ang buong kagubatan. Kasabay nito ay sumigaw ng malakas ang bantay dilim habang mabilis itong tumakbo papunta kay Daniel. Ngunit bago pa ito makalapit ay buong lakas na ibinagsak ni Daniel ang wallet sa simbolong nasa lupa. Sa sandaling iyon ay sumabog ang nakakasilaw na gintong liwanag sa buong paligid. Napapikit si Daniel habang malakas na hangin ang kumalat sa kagubatan. Nagsimulang manginig ang lupa at mula sa wallet ay lumabas ang napakaraming liwanag na tila mga bituin. Kasabay nito ay narinig ang napakalakas na sigaw ng bantay dilim. Unti-unting nabasag ang maitim na usok na bumabalot sa katawan nito. At sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon,
Unti-unting bumalik ang anyo ng tao sa mukha ni Elias. Nanlalabo ang mga mata nitong tumingin kay Daniel. May lungkot, may pagsisisi, at may kapayapaan. Salamat, mahina nitong sabi. Pagkatapos ay tuluyan ng nilamon ng liwanag ang kanyang katawan hanggang sa unti-unti siyang naglaho sa hangin. Kasabay nito ay nagsimulang magliwanag muli ang buong kagubatan. Ang mga tuyot na halaman ay muling naging luntian. Ang nangingitim na tubig ng lawa ay luminaw. At ang malamig at mabigat na hangin ay napalitan ng payapang simoy. Dahan-dahang napaluhod si Daniel habang hinihingal. Sa kanyang harapan ay unti-unting nagiging abo ang mahiwagang wallet at kasabay ng pagkawala nito ay naramdaman niyang nawawala rin ang kapangyarihan. Tahimik na lumapit ang diwata sa kanya. Tapos na, mahinahon nitong sabi. Napatingin si Daniel sa abo ng wallet. Wala na. Tumango ang diwata. Malaya na ang kagubatan. Sandaling natahimik si Daniel. Pagkatapos ay bahagya siyang ngumiti kahit may lungkot sa kanyang mga mata. Siguro tama lang iyon. Biglang humangin ng marahan sa paligid. At unti-unting nagsimulang mawala ang liwanag ng diwata. Nagulat si Daniel. Anong nangyayari sa iyo? Ngumiti ang diwata. Magpapahinga na rin ako. Nanikip ang dibdib ni Daniel. Ha, hindi ka ba mawawala? Tapos na ang tungkulin ko. Tahimik siyang napayuko. Sa kabila ng maikling panahon ay naging mahalaga sa kanya ang mahiwagang nilalang na tumulong at gumabay sa kanya. Maraming salamat, mahinang sabi niya. Ngumiti ang diwata habang unti-unting naglalaho ang kanyang anyo sa hangin. At maraming salamat din, Daniel. Pagkatapos niyon ay tuluyan nang nawala ang liwanag sa paligid. Naiwang mag-isa si Daniel sa ilalim ng napakalaking puno habang unti-unting sumisikat ang araw. Lumipas ang mga araw at unti-unting bumalik sa normal ang baryo. Nawala ang mga kakaibang pangyayari. Nawala ang takot ng mga tao. At unti-unti ring nalaman nila ang kabutihang ginawa ni Daniel. Samantala, si Luciano ay biglang nagkasakit matapos ang gabing iyon. Mula noon ay hindi na ito muling naging mapagmataas tulad ng dati. At si Mang Isko ay tuluyan nang umalis sa baryo nang walang nakakaalam kung saan nagtungo. Si Daniel naman ay bumalik sa simpleng pamumuhay. Muli siyang namasada ng tricycle. Muli siyang namulot ng kahoy sa gubat. Ngunit kahit wala na ang mahiwagang wallet, ay hindi nawala ang kanyang kabutihan. At sa tuwing may nangangailangan, ay handa pa rin siyang tumulong sa abot ng kanyang makakaya. Dahil natutunan niyang ang tunay na kapangyarihan ay wala sa walang katapusang pera, kundi nasa pusong marunong magmahal at magsakripisyo para sa iba. At sa kailaliman ng kagubatan, kung saan minsang nanahan ang dilim, may marahang hanging dumaan sa matandang balete. Tila isang mahinang bulong mula sa diwata na minsang nagbantay sa mahiwagang wallet. Wakas,